Hi, magandang gabi po mga kababayan ko taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan habang nanonood ng broadcast na ito. Ito po ang inyong lingkod dito sa City Hall upang mag-update sa inyo ng mga naganap, kaganapan at magaganap sa ating lungsod. Muli, mga kababayan, if I'm not asking too much, please share this broadcast to your loved ones, friends, and family, or even sa ating mga kakilala, no? Na para na sa ganoon na lahat ng ating mga kababayan sa lungsod, kahit man lang sa ganitong paraan, ay laging maimpormahan ng mga sitwasyon ng ating mga kababayan at ng ating lungsod. Ngayon mga kababayan, let me start with informing you with regard to COVID-19 patients in our city. Today, ang confirmed cases po natin ay 21 ang nadagdag po sa atin. Total of 344 na po ang may COVID-19 sa atin sa lungsod. At may pakikita kami sa screen ninyo, dalawang uri, bagong kategorya na base sa binigay sa aming guidelines. No? Meron nung tinatawag tayong probable PUI and suspected PUIs. Today, we have about 81 probable PUIs. These are people or persons awaiting confirmation. Sila po yan. At ito naman pong 492 ay yung mukhang sila ay PUI at pero maghihintay pa po sila ng testing. Kaya po makikita nyo sa inyong screen, sa ngayon po, meron tayong additional na 83 na suspected PUIs at today, 81 probable PUIs. At nandyan din po sa screen ninyo ang mga lugar na kung saan merong presence ng COVID-19 positive persons at the same time yung mga PUIs and probable PUIs sa inyong komunidad. At ang good news naman ho ay 30 na po ang gumaling sa ating mga pasyente. 30 po at 18 na ang gumaling sa Santa Ana Hospital, Manila Infectious Disease Control Center. Sa private naman ho, hospital ay 11, sa San Lazaro ay 1 pa rin. At yung sa atin namang bagong tatag na Delpan Quarantine Facilities, ito po yung holding area ng mga PUIs na hihintay na lamang ng resulta ng kanilang test. Para na sa ganoon ay mailayo natin sila sa kapahamakan at ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nagtatagpo ang inyong lungsod ng Maynila ng quarantine or holding area sa may Delpan evacuation site na ating convert at with the guidelines also of DOH. At sa Ninoy Aquino Stadium Facility na itinatag ni Pangulong Duterte, meron na po tayong 3 COVID-19 patients as of today na napadala doon at binibigyan din ng pangangalagang medikal ng ating mga Armed Forces of the Philippines medical team diyan po sa Ninoy Aquino Stadium. At para sa mga panibagong update, as you heard that the City of Manila is conducting a lot of swab testing. Ito po yung
dumadaan po sa makina ito. Ito yung test na may pinapasok na bagay sa ating bibig at kukunan tayo ng mga likido at isasubmit sa testing machine na ang partner naman natin dyan ay ang national government and some private sectors. Today, we have conducted 81 sa MHD Dalpan, Gat Andres 26, Hospital ng Tondo 10, Hospital ng Maynila 34, Santa Ana MIDCC 30, Justice Jose Abad Santos 3. Total of 184 individual ang na-test po natin today. At nung nakaraang araw ay umabot po tayo ng 994 na na-test o swab testing sa lungsod ng Maynila. Total of 1,178 individuals na po ang na-test. As you all know, yung numbers natin sa PUI is about 400 plus, yung ating positive is about 300 plus, at mas marami tayo ngayong tinitest. At kaya po natin on daily average capacity of 232 or about a little less than 250 individuals a day in the city of Manila. Yan po ang update sa ating mga medical institution owned and run by the city of Manila. Ngayon naman mga kababayan, as you all know, yesterday I issued an executive order putting Parola Tondo Barangay 20 for 24-hour lockdown to pave the way of conducting mass testing of people who were investigated, traced, and reported to us. Kaya po sa mga taga-Parola, kayo po ay hindi pinapayagang lumabas sa loob ng 24 oras, simula ngayong gabi, alas 8 ng gabi, hanggang bukas, alas 8 ng gabi. Sana po, inaasahan ko ang inyong pakikiisa dahil ang gawain ito'y mas higit na makabubuti para sa inyo bilang magulang, para sa mga anak ninyo, at sa mga mahal ninyo sa buhay. Hinihingi ko po ang kooperasyon ng lahat. Pangalawa, yung pong nangyari sa Blooming Treat na talagang hindi, marami pa rin na hindi sumusunod sa social distancing. The logic be opening our markets para po magkaunawaan tayo. Kaya po kung bakit even the national government allows the market to be open para po yung ating mga basic needs everyday, lalo na yung mga food, ay patuloy natin mabili, at kung bakit nga nag-issue ng quarantine pass para tayo makalabas, para lang makapamalengke, hindi para gumala. Kaya po binigay naman sa atin yan ay bilang pangunawa ng ating pamahalaan para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero magkaganon pa man, ay kami ng inyong pamahalaang lungsod ay patuloy na nakikiusap na sana po lagi natin i-practice yung social distancing. At hanggat maaari, kung tapos na tayo makapamili, ay umuwi na tayo agad. Huwag na tayong tatambay, huwag na tayong makikipagkwentuhan. At kailangan po nakamask tayo as much as possible. I know may gastusin kayo sa mask. Please stay with us tonight. Manatili po kayo manood. Mamaya po may announcement akong gagawin. At ito'y mangyayari ngayong gabi. So yun lamang po ang pakiusap ng inyong lingkod. Kaya po dahil sa mga nangyayari, i-adjust po natin ang mga naplano na. Kaya po magkakaroon tayo ngayon ng mga openings and exits of streets in the Blooming Treat area. Pero ito po ang bagong
inisyatibo ng inyong pamahalang lungsod. Sa lahat ng mga Manila residents na mamamalengke sa Blooming Treat, kayo po ay pinapayagan na makapamalengke simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa lahat naman ng non-Manilans, as you all know, yung Blooming Treat ay malapit lamang sa Quezon City side at Caloocan side. Bilang mabait na kapitbahay ang lungsod ng Maynila sa kapwa niya lungsod, ay patuloy namin kayong pinapayagan na makapasok sa lungsod ng Maynila para makapamili rin ng inyong mga pangangailangan. We're trying to live harmoniously. Kaya po, umasa kayo na patuloy kayo makakapamili sa Blooming Treat. Meron lang kaming pakiusap. Ang mga hindi taga-Maynila na mamamalengke sa lungsod ng Maynila, partikular sa Blooming Treat, kayo po ay pinapayagan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon para sa mga non-Malinans. Ibig sabihin, yung mga nasa Retiro area, Quezon City area, sa Caloocan area, patuloy kayo makakapamalengke sa amin. Para namang tulong na rin namin sa inyo bilang kapitbahay namin. Kaya lamang kayo'y hinihikayat ng pamahalang lungsod ng Maynila na kung po pwede ay kayo'y mamalengke ng alas 12 hanggang alas 4. So para po masegregate natin at maibsan natin yung influx ng tao. At naunawaan ko naman kaya kung bakit sabay-sabay sapagkat hirap na hirap ang taong bayan na makahanap ng basic commodities, particularly food. At alam nating mga taga-Maynila na ang Blooming Treat ay bagsakan, wholesale and retail area ng basic commodities. So para po mabawasan at maibsan ng konti yung pagdami ng tao ay magkakaroon po tayo ng scheduling. Ulitin ko po, Manila residents, araw-araw, 5 a.m. to 12. Non-Manila residents, 12 p.m. to 4 p.m. At yung mga dumarating na mangingitlog, magmamanok, kasi po ang Blooming Treat ay bagsakan po ng manok at itlog. Marami pong biyahero. Dahil may mga lugar sa Metro Manila na isinara na yung kanilang bagsakan. Kaya kung bakit kami naman ay we're really trying to accommodate because these are food products. Kayo pong mga biyahero, kayo ay papasok ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sabihin, yung mga wholesaler and buyers should go at 4 p.m. to 7 p.m. After that, may curfew na po tayo at 8 o'clock. Sana po nagkaliwanagan tayo at mga kababayan, yung sa Divisoria, patuloy pa rin tayong tumatanggap ng mga gulay, isda, karne, sa Divisoria. At yan po ay pati mga prutas dahil po ay mga pagkain kakailanganin ng ating mga kababayan sa lungsod para sa lahat ng palengke sa lungsod at mga kalapit lungsod natin. Ngunit sa araw ay hindi po sila papayagan pa rin, katulad pa rin ng dati. Kailangan ang bagsakan lang ay sa gabi, doon sa may Divisoria Recto area. Pangapat, mga kababayan, nais kong ipaalam sa inyo, ngayong gabi, dadalhin sa kani-kanilang barangay ang inyong lungsod, ang inyong pamahalang lungsod, ay mamimigay ng 500,000 na washable face mask
at 100,000 na surgical face mask. Ang total pong ipamimigay natin ngayon ay about 600,000 na face mask. Para na sa ganoon, lahat na na-issuehan ng quarantine pass ay naka-face mask. Ito po siya. Ito po ay kaloob sa atin ng LBC. No? Ito po ay washable. Pwede nyo pong labhan at magamit para pamproteksyon ninyo habang kayo ay bumibili ng mga pagkain at lumalabas sa inyong bahay kasi po kayo ay nabigyan ng quarantine pass. Ito po ay ipapamahagi ngayong gabi. Dadalhin sa lahat ng barangay, 896 barangay sa lungsod ng Maynila. Ay pagkakalooban ng pamahalaang lungsod ito base sa listahan na ipinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay chairman tungkol sa dami ng bilang na nabigyan ng quarantine pass sa lungsod. Ayan po mga kababayan, dadalhin po ito ngayong gabi. Ulitin ko, ito po ay libre, wala pong kukunin nyo lang po ng libre at ipapamahagi yan sa inyo ng inyong mga barangay officials. No? Kung hindi po pwedeng magkulang yan dahil ang naitala po sa amin so far, ang nabigyan po natin ng ayuda sa lungsod ng Maynila ay umaabot po ng 572,000 families already, more or less, mga kababayan. Kaya may pasobra po ng kaunti para lahat ng tao ay protektado at makaiwas. At lagi nyo pong susuotin ang mask ninyo. Kung meron man kayo, at least meron kayong pamalit. May karagdagan kayong equipment to protect yourselves because this is the only way to defeat COVID-19 by protecting yourselves. Okay? At ang update naman po, today nakapagbigay tayo ng 7,780 food box. Umaabot na po sa 315,323 families ang nabigyan ng food box sa ating lungsod. At patuloy pa rin naman natin, hinahanap ang iba pang mga estudyante na nag-aalala ang kanilang mga magulang na hindi taga Maynila, na nag-aaral dito at na-stranded dito at na ipit sa lockdown. In our own little way, sa mga nanay, tatay na nanonood, na merong mga anak na nahihirapan din, huwag kayong mag-alala. Sa maliit naming kaparanan, kami po ang magiging pansamantalang magulang ng inyong mga anak na nandito sa lungsod ng Maynila. We're trying to extend assistance to them in our own little way. No? Pati yung mga naipit sa construction at yung mga iba nating mga OFW na na-stranded sa lungsod ng Maynila. Kaya maraming salamat din sa patuloy na paglilinis ng Divisoria, sa ating DPS, no? Sa ating mga taga-city engineering. As you can see, after magtinda ng tao, sa allowed time, ganyan po, araw-araw nililinis pa rin natin ang Divisoria buong rekto, mga kababayan. It's a challenging task, especially yung aming mga taga-DPS, siyempre na-expose sila sa ibang tao. It's hard, mahirap, pero kailangan nating gawin na mapanatili pa rin maayos at may gobyerno sa lungsod ng Maynila, lalo na patungkol sa paglilinis ng ating minamahal na lungsod. Itong COVID-19 ay isa po itong virus. At most likely, galing ito sa dumi o kadugyutan, sort of saying. Kaya habang kinakaharap natin ng gera at nakatuon ang ating atensyon sa kalusugan ng ating kababayan, partikular na sa ating kinakaharap na krisis, itong pandemic na ito, ay patuloy din pa rin natin in our own little way na linisin ang ating lungsod. Maraming salamat sa mga magwawalis namin. Maraming salamat sa mga basurero namin. Maraming salamat sa DPS.
Maraming salamat sa mga empleyado namin na nakikita ko po kayo na kahit na may nakatingin o wala, patuloy pa rin kayo nagwawalis, naghahakot ng mga basura. Maraming salamat sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin yung ating kadiwa sa ating lungsod. We are trying to reach as many as possible at ito'y magpapatuloy. Itong kadiwa na ito na inaitatag natin mga ilang buwan na ang nakararaan. At patuloy po natin yan papalaganapin sa ating lungsod with our partners, private partners, no? At saka government partners, especially the Department of Agriculture. So, mga kababayan, bago ko pasalamatan yung ating mga tumulong, no? Nais kong i-update kayo sa CACAF. Ito po, if you have time, sa ating mga barangay chairman, mga taumbayan, please share this information. Mahalaga po ito at may ginang nagkakaintindihan. Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Sabi nga ng mga nanay natin, ng mga tatay natin. Mga kababayan, as you all know, in just 3 days, natapos po natin yung City Amelioration Crisis Assistance Fund. Na wherein lahat ng pamilya sa lungsod ng Maynila, base sa lista na pinagkaloob sa amin ng inyong mga barangay officials, ay dapat mabigyan ng 1,000 pesos para kahit papaano ay may pambili sila ng konti nilang kakailanganin sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang tayo ay nasa quarantine period. Ngayon, mga kababayan, after that, naghintay kami ng liquidation. Of course, they are all required to submit, and those who did not or not yet submitting, did not submit yung kanilang mga liquidation ay sa mga punong barangay. As you all know, upon receipt, you only have 72 hours to liquidate. Now, be that as it may, bukas, ang tabayanan po ninyo, ipopost po namin sa Facebook ang mga chairman na nagsoli ng sobrang pera na nakuha nila. Ibig sabihin, may mga dahilan po yan. Iba dyan ay wala, hindi nag-exist. Yung iba dyan ay nasa ibang bayan. Yung iba dyan ay marahil ay patay na. No? But be that as it may, I would like to thank about 374 barangays. Bukas ilalabas po namin ang pasasalamat namin sa inyo sa pagmamalasakit ninyo sa pera ng taong bayan. 374 barangay chairmen or barangays, barangay officials, ay nagsoli ng kanilang sobrang nakuha na pera ng taong bayan. Sa District 1, 50, sa District 2, 48, sa District 3, 54, sa District 4, 83, sa District 5, 89, sa District 6, 50. Ang total pong naisoli na pera sa atin, no, ay 17,233,000. Ulitin ko po, no? Ang total na naisoli sa atin ng 374, ito po ay as of 12 p.m. pa lamang today. No? At maaari pa itong magbago muli at huwag kayong mag-alala, ilalathala pa rin namin sa inyo mga kababayan. So as of today, 17,233,000. Ayan po, isa pong magandang balita. Bakit po magandang balita yan? As you all know, meron pa tayong sumobrang pera doon sa initial na tranche. At nadagdagan ang ating sobra dahil nagsoli naman yung mga chairman ng sobrang pera na allotted sa kanilang barangay. Ayan po, mga kababayan, nasa inyong screen. Ngayon, mga kababayan, marami po akong nababasa. Kayo rin po naman ang nagsasabi sa akin at
inyo pong idinudulog sa akin na merong mga hindi nabigyan. No? Dahil marami pong dahilan yan, mga kababayan. Una, siguro kalituhan ng mga tao sa barangay. Kung sino yung ililista nila. Hindi mo naman masisi, pagod, hirap, puyat, siyempre, tapos natataranta na. Yan po ang mga kinakarap ng isang krisis, lalo na itong pandemic na to, na wala kang maiisip na tama rito, eksaktong formula para mas-resolve ito. So, let's just converse among each other. Para po, kasi ayoko po tayong nagsisisihan, kakaawa din naman yung mga nasisisi natin. At hindi naman din lahat ay magandang intensyon. Meron din mga iba naman, masasama ang intensyon. Dahil siguro kaaway, o dahil siguro kalaban sa politika nila, o for whatever reason. Gusto ko pong isang tabi natin lahat yun. Hinihikayat ko kayo na patuloy na mag-isip ng maganda patungkol sa kapwa natin. At kung sakaling, halimbawa, kayo nga ay hindi nabigyan, tingnan nyo na lamang ang isang banda. Baka yung mga nabigyan ay nangangailangan. At ikay maswerte, hindi nangangailangan. O baka naman nangangailangan ka, tapos hindi ka lang naisama. Whether sinadya o hindi sinadya. But be that as it may, mga kababayan, natanggap ko po ang mga mensahe ninyo na dinulog nyo sa akin. Tapos, nung mabasa ko, may mga mangilan-ngilan na talagang hindi nakakatanggap. At may mga magaganda ring dahilan. Una po, para maliwanag, lahat ng uri ng mga aspeto ng sitwasyon. Meron din naman na misplace yung isang papel. At yung isang papel ay punong-puno ng pangalan. Meron naman inatasan ni chairman yung mga kagawad, yung 6 na kagawad nakapagsumiti sa takdang oras, yung isang kagawad na iwan, kaya naiwan yung isang buong kalye. So, maraming mga situation na gusto kong sabihin sa inyo para maliwanag din ang sitwasyon at para po maibsan din yung ating pagkakainis ng iilan sa iilan nating mga barangay official. Kasi po hindi talaga pwede maghari ngayon. Ang mga maiinit nating damdamin, pagod, bugnot, hirap na tayo. Itong sitwasyon na ito para alam niyo yung bulalo na nasa pressure cooker, kulong-kulo na tayo lahat. Mainit na ang ulo natin. Irritable na tayo pare-pareho. Konting kibot, magkakatalo-talo tayo. Wag po. It will not resolve the problem. Yes, it's normal na nagagalit tayo. Normal yun talagang. Naiinis tayo minsan. We're still human being, sort of saying. So, ngayon mga kababayan, isipin na lang natin na maraming nangyari in between kung bakit ganoon ang sitwasyon. So, to cut the long story short, mga kababayan, katulad ng kompromiso ko sa inyo, aakapin ko ang kaya ko pang akapin, hanggat may espasyo, ay yayakapin kayo ng pamahalang lungsod. Ngayon, para po naman, dahil unti-unti na pong nagliliwanag yung listahan, kasi po, first time ito sa kasaysayan ng ating syudad. At nagkaroon ng maraming kalituan, pero isang tabi na natin yan. Inuunti-unti naman ng inaayos din ng inyong mga barangay official. Dahil sa inyong kahilingan, inatasan ko ang mga kani-kaniyang areas
kani-kaniyang barangay na matapos ang lahat magkwentas klaras, then we address who were left behind. Ibig sabihin, ngayon tingnan natin, sino nga ba ang mga naiwan? May mga naiwanan ba? Ayan po, mga kababayan. Kaya po, malugod kong ipinaalam sa inyo, mga kababayan kong nanonood, at sasabihin ko po, hinihingi ko lang ang inyong oras para marinig ninyo ang inyong barangay at request ng inyong barangay, mga kababayan. As of today, ang nanghingi ng reconsideration, ibig ko sabihin official ito, mga barangay official nyo ito, official itong hiningi. Reconsideration ng inyong mga barangay official, kagawad, secretary, treasurer, at chairman ninyo, ay umabot po sa 100 barangay ang nagpapa-reconsider. Ano pong ibig sabihin? Ikinalulugod ko, una, sinunod muna nung chairman yung anong direksyon. Ibig sabihin, sinabi mo 1,000, bigyan kita 1 million. Sabi mo kulang, gawin mo munang ibigay yung 1,000 sa 1,000 families. Saka tayo mag-usap ulit doon sa mga nagkulang. Ang ibig ko sabihin, kasi di ho ba, gusto ko kayong abutin sa lalong madaling panahon. And that's the best and easiest way to do it, to reach as many families in the city of Manila as soon as possible. Yun yung pwedeng asap na mangyari. But, bilang inyong ama sa lungsod, hindi ko naman po kayo pwedeng tiisin. Pangalawa, kompromiso ko sa inyo, pipilitin natin abutin, akapin ang lahat. Ngayon po, ipinababatid ko sa inyo, 100 mahigit na barangay. District 1, 25 na barangay. District 2, 10 na barangay. District 3, 3 na barangay. District 4, 23 na barangay. District 5, 22 barangays. District 6, 17 barangays. Total of 100 barangays. At ang total ng families na pinare-consider ng inyong mga barangay chairman, at babanggitin ko po yung mga barangay, ang tabayanan po ninyo, please share this important information para walang kalituhan. Huwag tayong maniniwala doon sa isang katabi natin na baka mamaya ang lakad lang ay chismis. Ito po, dito po nyo kunin yung datos para hindi tayo nalilito. Okay? Ang total po na nire-request na naiwanan, na hindi nabigyan, hindi na isama sa listahan ng barangay, na ngayon nire-reconsider ng mga barangay official, ay umabot sa 19,941. Total of 19,941. Okay. Ngayon, mga kababayan, naalala nyo kanina, may nagsoli. Ang total po na naisoli ay 17,233,000. Ang total na nagre-request as of 12 o'clock is 19,941,000. So kulang. Wag ko kayo mag-alala. Di ho ba? Nagsubi ako. Nagpasobra ako. For the simple reason that people in government will make mistakes with data, most likely, which nangyari, in this case, sa mga ating barangayan. But be that as it may, dahil ito ay perang pampagawa dati ng kalye, akin pong kinulaps at kinonvert as kakak para makatulong sa inyo. Dahil ang katwiran ko dyan, simple lang. Ang kalye, walang kumakalam na sikmura. Ang tao, may sikmurang kumakalam. Kaya, minabuti namin na pasobra. So, bago kayo matulog, nais kong ibigay sa inyo ang balita. Itong 19,941 families, amounting to 19,941,000, ay inaprubahan ko po.
para po sa inyo. Kaya ngayong gabi, inimpormahan na ang mga barangay chairman at iimpormahan ko rin kayo kung sino-sino ang mga barangay dahil yun naman din itatanong nyo sa akin mamaya. Kaya dito ko na rin po sasagutin. At ito rin ay aming ilalathala sa aming page dito sa Facebook. So let me run through the request. Okay? And bear with me mga kababayan. Barangay 17. Number of families requested, 371. Okay? Ibig sabihin, katulad dito, Barangay 17, dati po ang nakalista sa kanya, 417. Okay? Ang additional na hiningi niya, 371. Okay? So, Barangay 17, additional 371. Barangay 18, additional 120. Barangay 29, additional 70. Barangay 35, additional 55. Barangay 36, additional 365. Barangay 49, additional 50. Barangay 50, additional 61. Barangay 59, additional 171 families. Barangay 69, additional 149. Barangay 73, additional 167. Barangay 65, additional 282. Barangay 79, additional 440. Barangay 85, additional 100. Barangay 104, additional 358. Barangay 99, additional 160. Barangay 107, additional 1,165. Barangay 111, 111, additional 92. Barangay 116, ito yung kila Chairman Solis. Para po sa kaalaman ninyo, nakausap ko po si Chairman Edgar Solis noong nakaraan. At yun din ang kanyang worry na kulang yung kanyang sa barangay. Ako po, talagang pinatawag ko siya at kinausap ko na akapin ang lahat hanggat maaari. Isang tabi ang mga bagay na hindi pinagkakaunawaan at yakapin ang ating mamamayan. Just so you know, mga kababayan, at hindi naman kaila sa inyo, gusto ko lang talaga pong maiparamdam sa ating lahat na kaya natin itabi yung ating mga personal interest. Lalo na kung ang interest lang ay politika, pwede yan isang tabi, lalo na sa panahon ng krisis, mga kababayan. So, si Chairman Solis po nag-request 868 additional families. Ayan po. Barangay 117, additional 114. Barangay 120, additional 567. Barangay 121, additional 1,185. Barangay 129, additional 681. Barangay 133, additional 292. Barangay 144, additional 68. Barangay 52, additional 758. Total of 8,709 families. Makikita nyo mga kababayan, no? Yung iba, malalaki. Yung iba, kakaunti. Yun po ang mga dahilan na ikinuwento ko kanina. Yung iba po na misplace, yung iba po hindi kagad nakapag-submit and so on and so forth. Kaya po, ayan, salamat po tayo sa Diyos. Kahit pa paano ay kaya pa natin. Kaya, yan po ang kanilang mga request. So, District 2, Barangay 158,
additional 36. Barangay 163, additional 393. Barangay 189, additional 45. Barangay 193, additional 46. Barangay 205, additional 244. Barangay 225, additional 388. Barangay 231, additional 184. Barangay 235, additional 46. Barangay 237, additional 26. Barangay 255, additional 132. Total of 1,540 families. District 3, Barangay 311, additional 137. Barangay 319, additional 68. Barangay 357, additional 57. Total of 262 families. Okay. District 4, Barangay 431, additional 56. Barangay 462, 132. Barangay 473, additional 133. Barangay 477, additional 80. Barangay 478, additional 35. Barangay 479, additional 43. Barangay 480, additional 82. Barangay 481, additional 14. Barangay 487, additional 144. Barangay 505, additional 42. Barangay 506, additional 52. Barangay 519, additional 74. Barangay 540, additional 68. Barangay 542, additional 38. Barangay 546, additional 47. Barangay 548, additional 21. Barangay 559, additional 21. Barangay 560, additional 80. Barangay 562, additional 233. Barangay 581, additional 215. Kamusta ka, Chairman Danny? Pasyal ka naman dito minsan, namimiss na kita. 581, additional 215. Barangay 495, additional 95. Barangay 450, additional 112. Barangay 582, additional 357 families. Total of 2,174 families. District 5, Barangay 675, additional 148. 688, additional 225. 691, additional 18. 692, additional 551. Barangay 708, additional 279 families. Barangay 714, additional 26. Barangay 715, additional 3. Barangay 717, additional 482. Barangay 726, additional 44. Barangay 729, additional 91. Barangay 739, additional 700. Barangay 753, additional 66. Barangay 773, additional 110.
Barangay 774, additional 337 families. Barangay 779, additional 258. Barangay 785, additional 113. Barangay 792, additional 297 families. Barangay 804, additional 37. Barangay 811, additional 112. Barangay 812, additional 40. Barangay 819, additional 284 families. Barangay 828, additional 62. Oh, yan. Total of 4,283. Ay, pwede makisuyo, Jet. Patawag si Weng. Merong isang chairman na nag-public apology siya doon sa Facebook niya, yung pagkakamali ng barangay. Tapos nag-apila yun sa atin eh. Anong barangay yun? Oo. Malaman ko nga ngayon. Nakita ko yun eh. May nag-share sa akin. Please ha. Ayan po ang District 5. 4,283. District 6. Barangay 592. Additional 112. 599. Barangay 599, additional 108. Barangay 628, additional 190. Barangay 640, additional 695. Barangay 643, additional 12. Barangay 645, additional 208. Barangay 646, additional 121. Barangay 829, additional 200. Barangay 840, additional 401. Barangay 844, additional 82. Barangay 856, additional 72. Barangay 857, additional 173. Barangay 860, additional 124. Barangay 883, additional 124. Barangay 898, additional 168. Barangay 901, additional 30. Barangay 881, additional 153 families. Total of 2,973 families. So, yan po ang total ng 19,941 reconsideration request or letter ng inyong mga barangay official. Nakita nyo mga kababayan, magugulat kayo, yung iba madaming-madami, yung iba naman konting-konti. The logic behind is miscommunication among themselves sa barangay or nagkakatarantahan o nagkakalituhan. Anong pangalan? Gusto kong kasi ayaw ko na mag-away-away kayo sa barangay. Ayaw ko na kayo magsisisihan. Saan siya rito? Ayun. Chairman Juan Luarca, Barangay 792. Ayan. Wag na kayo magtatalo-talo sa barangay. Wag na kayo magsisisihan. Kagawad, chairman. Hindi natin kailangan magsisihan ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito. Ang kailangan natin gawin, pag may pagkakamali, nadapa, bangon, lakad ulit. Pero kailangan sama-sama tayo naglalakad. Kay Chairman Luarca, napanood ko yung
yung apila mo, no, na nagkaroon ng konting miscommunication between barangay officials. O sa mga kababayan mo, Chairman Luarca, huwag ka na mag-alala. Ito yung request mo. Sa mga kababayan natin, may mga pangalan din no, na isinabmit na hindi pa nabibigyan. No? May request ang inyong mga barangay. Base dito. No? Okay. Yan po mga kababayan. No? So, Chairman Luarca, nabasa na pala kita kanina. So, approve na, Che. Huwag ka na mag-alala. Pumanatag ka na. Pati ang iyong mga kabarangay. So, yan po mga kababayan. Lahat ng request, reconsideration letter, approve. Para po kahit pa paano, maibsan naman yung pinagdadaanan nilang hirap ngayon. Basta hanggat may pera, mga kababayan, larga. Dire-diretso. Pera nyo yan. Dapat lang maibalik sa inyo through services or any other forms or ano pa mang kaparaanan na uri ng paglilingkod para mapataas ang antas ng pamumuhay ng tao. Yan ang gagawin natin. So muli mga kabarangay, maraming salamat sa inyo. May mga barangay pa tayo na hanggang ngayon nagbibigay pa. O sa Baseco hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos. Hirap na hirap po sila kasi mahirap po talaga yun. Very may 22,000. That is about 22 million pesos, more or less. Pero sa mga barangay official, thank you very much sa inyo. Ngayon naman mga barangay, makisuyo lang. Baka naman mauwi sa drainage itong ginagawa natin lahat kapag pinabayaan natin yung mga violators ng quarantine, ng curfew. Panatilihin natin ang pagsasaayos, panatilihin natin ang pagkakaisa, panatilihin natin ang pagmamalasakit sa isa't isa, mga kababayan. Napakahirap po na sitwasyon, ano? Araw-araw, lagi may bago. Na-resolve ba yung isang problema, hindi pa tayo nakakatulog, may problema na naman. Ganyan po ang krisis. Kaya po tinawag na krisis yan. Talagang mahirap. One problem from the other. One problem. Pagkatapos ito, problema na naman, problema na naman, problema na naman. Kaya sa lahat ng aming mga katulong, barangay official, police, ating mga frontliners, sa health sectors, mga kawani ng pamahalaang lungsod. Isasama ko na lang kayo sa aming panalangin. Sana kayo maging ligtas lagi at mailayo sa kapahamakan. Sa ating mga kababayan sa lungsod, napakahirap po ng sitwasyon, pero hindi tayo susuko. At patuloy ko kayong hinikayat na makiisa, and please, magkusang disiplina sa bawat isa sa atin. Ang virus, hindi naglalakad. Tao ang naglalakad. Wala na pong virus na dumarating sa Pilipinas. Tayo na po ang nagpapakalat ng virus. At kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon natin ngayon, na kinakarap natin krisis, na pandemic, no? Ay kailangan gumawa rin tayo ng mga bagong bagay sa buhay natin. At kailangan natin magsakripisyo ng konti. Naunawaan ko po kayo. Yamot na po kayo. Bugnot na po kayo. Inip na po kayo. Gusto niyo na magtrabaho. Gusto niyo na maging normal. Ang takbo na pang-araw-araw ng buhay natin. Gusto na nating manood ng sine. Gusto na natin ipasyal ang mga pamilya natin. Gusto natin kumain sa labas. Nasama-sama ang mga mahal natin sa buhay. Gusto natin para maging malaya na muli. Parang ikinulong tayo ni COVID-19.
tingin ko marami tayong aral na mapupulot sa mga araw na ito. Sa buhay natin. Aral na maaari nating ibahagi sa susunod na henerasyon. At sana maging magagandang aral ang pwede natin maibahagi sa kanila. Patuloy natin mahalin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya. At patuloy umiral sa atin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Without love and compassion, there will be chaos. There will be darkness in our life. Let love and compassion be the light in these trying times, in darkest hour of our life. Sa may mga sakit, kababayan, panalangin ko sa Diyos at mga nanonood, ipanalangin din natin. Sana hagkat sila ng kamay ng Panginoon Diyos at gumaling na sila. Sa mga nahihirapan, sana bigyan na sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. At umangat na sila sa kanilang kalugmukan. Sa ating mga frontliners na sumakabilang buhay na, dala ng paglilingkod ng tapat sa kanilang sinumpang tungkulin bilang profesional. Maraming salamat sa inyo. At sa pamilya ninyong nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyo. At ipagdadasal po namin kayo. Sa mga patuloy na naglilingkod sa ating medical institution, private, national, public, and local. Mag-ingat po kayo. Kailangan po namin kayong mga doktor, kayong mga nurse, mga health workers sa mga ospital. Mag-ingat po kayo. Sa mga pulis, maraming salamat sa inyo sa pagpapanatili ninyo ng kapayapaan, kaayusan sa ating pamayanan. Sa inyong mga pamilyang hindi nyo na nakikita ng ilang araw na, maraming salamat sa mga pamilya ng pulis. Sundalo, maraming salamat sa inyo. Sa ating lahat, mga kababayan, mga taga-lungsod ng Maynila, sa finals, tayo rin na magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At ipakikita ko sa inyo, maraming taga Maynila nagmamalasakit sa isa't isa. At ito po, pati hindi taga Maynila, pinagmamalasakitan ang taga Maynila. Let me share you these names, people and corporations na nagbigay ng pagmamalasakit sa atin. Kay Kuya Kim and Peli Atienza, donated 50 boxes pork and beans. Home King Philippines, Mr. SMU, 800 pieces face mask. Kuya Kim, thank you Lagi ko pong katext yan si Kuya Kim. Thank you very much. Tanaka Masakatsu and Hilda Clavio, 100 sacks of rice. Philippine Foremost Milling Corporation, 87 boxes loaf bread. Bagsy B, 2,000 pieces Nutriban. Alexander Martos, 10,000 pieces surgical mask. Cuevas Bake Shop, 3 boxes bread. Liberty Food Mart, 4,500 pieces raisin buns. Jojo Suliman, 18,000 pieces salted eggs. Michael Francis Arellano, 30,000 pesos. JPS Park Inc., 100,000 pesos. Yan po, mga kababayan. Kata ninyo. Pinagmamalasakitan tayo. Kaya sa atin, yan, yung krisis na nakaharap natin. Pagmamahal at malasakit sa kapwa. Tandaan po ninyo, ako naman po'y hindi reliyoso,
pero takot po ko sa Diyos. At sang araw, titiklop ang tilon, magpapantay ang mga paa natin. Kung kailan hindi ko alam. Una-una lang yan. But at the end of the day, mananagot tayo sa taas. At tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mo sa kapwa mo nung panahon na siya ay nangangailangan? Katulad ng sinabi niya, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Hanggang dito na lamang. Magandang gabi sa inyo, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Manila, God first. Lahat tayo'y dapat magsakripisyo, manatili sa bahay, ito ay isa puso. Alamin ang tamang gabay, kalusugay na salalay, maging laging handa at huwag maging pasaway. Sa di nasahang pagkakataon, lalo na sa ganitong sitwasyon, bayanihan at pagtulong para sa kalusugan, ito ang ating misyon. Sama-sama Manilenyo, sa paglaban, isang langit tayo. Sama-sama Manilenyo, sa paglaban, isang bayan tayo.
paglaban.